Rachel de la Cruz, chronic kidney disease, severe anemia. Kung ang request po ito, ipag-pray natin. Request ni Maclean. Is there any prayer request? Praise God, kung wala na po, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Praise God. Before we will pray to the Lord, we will read our text po, mga kapatid. And sabi po sa John chapter 15, verse 5, 6, and 7, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Let us pray. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos na mahimala, Diyos makapangyarihan, Diyos noon at sa ngayon magpakailanman. Ikaw Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel. Ikaw Diyos meron sa langit sa lupa. Ikaw Diyos, hallelujah, na makapangyarihan na magbigay ng kagalingan, kalakasan, ng himala, kaligtasan, kapangyarihan, magbigay buhay mo, Panginoon Lord. Kung ganang request nito, si Rachel Cano de la Cruz, mayroong chronic kidney disease at severe anemia. We pray by the power of the words. We pray by the power of your blood. We pray by the promises of your words in the name of Jesus. Hallelujah, according to your promises. Hallelujah, according to your words, according to your blood, Panginoon. Hallelujah, we claim your deliverance. We claim your healing. We claim your, hallelujah, salvation and power. We declare, hallelujah, deliverance and healing among them, Panginoon. Walang imposible sa iyo in Jesus' name. Ang bawat isa na rin ito po, Panginoon Lord. Amin po, Panginoon Lord. Hallelujah. Dinulog sa iyo. Lahat ay mapuspo sa iyong Espiritu Santo po, Panginoon. Ikaw ang kaligayahan. Ikaw ang kasiyahan. Ikaw ang magbigay buhay po, Panginoon. Hallelujah. Let your Shekinah glory dwell upon this place, Panginoon. Satisfy our souls po, Panginoon. By the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost, Father, in Jesus' name. Sa kamalahan lang, amin po nga, sinasaway kinakalayan tapos sa impero ng Jesus' name. Lord, let your healing flow, let your deliverance flow. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Clap our hands to the Lord. Amen. Amen and amen. Hallelujah. 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 Glory to God. Amen. You may be seated. Nakakaupo na tayo. Salamat po sa Panginoon, sa mga bisita, sa mga nag-aakay ng mga kaluluwa po sa Panginoon. Praise God. Salamat po sa ating kapatid na nagbisita ng karami. Sila nagpapatuloy po sa Panginoon. Puri ng Panginoon. At hallelujah. Kayo binabati sa pangalan ng Panginoon Isus sa presensya ng ating Panginoon. For God is a miraculous God. God is a healer God. Today, our topic is connected. Connected, kaya na kailangan tayo ay alugtong, kaya na kailangan tayo ay, praise God, nakakabit sa Panginoon. Kaya na kailangan tayo, praise God, mayroong connection sa Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo connected sa Panginoon, hindi tayo nakakabit, hindi tayo nakadugtong sa Panginoon, wala po tayong magawa sa ating buhay. Okay, ako ating mawasahin sa masalin ng Tagalog ng mababaw na translation. Sabi po, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako ang sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magawa kung wala tayo sa Panginoon. Ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at matutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis apoy, at masusunog. Kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ang pangako ng Panginoon kapag tayo ay connected sa Kanya, kapag tayo nanatili sa Kanya, ang maghingin natin sa Kanyang pangalan ay ipagkaloob ng Diyos. Yan po ang magandang pangako ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kailangan may lugtong tayo sa Panginoon.
Kaya kailangan nakakabit sa Panginoon. Kaya kailangan tayo, hallelujah, natili sa Panginoon. Dahil kung wala ay sa Diyos, ay wala po tayong magawa sa ating sarili po. Kailangan natin po ang Panginoon. We need the power of God. We need the Holy Ghost. We need, hallelujah, God in our life. Kung wala tayo sa Diyos, wala tayo sa ating sarili. Praise God. So, ang connection po sa pangyayari ngayon sa ating kapanahunan, kinakailangan nalaman natin ang mga pangyayari. Kaya sa banal na kasulatan, mayroon tayong connection o na kaalaman sa salita ng Panginoon. Sapagkat naririto na tayo sa end time, sa huling kapanahunan. According sa salita ng Panginoon, because of the end time, narin po tayo sa knowledge increase o knowledge explosion. In Daniel chapter 12 verse 4, mga kapatid, in the end time, the people going to and fro, knowledge will be increased. It was prophesied na ang tao parito ang karunungan ay lumalago. So ngayon, ay ang ating mga komunikasyon mabilis. Ang ating mga pagtatravel ay mabilis. Nung una walang cellphone, nung una walang telepon, nung una telegrama lang, ngunit ang bilis po. Ngayon ay ang bilis ang ating pag-usap, bilis ang ating transportation, dahil po ang connection ayon po sa salita ng Panginoon ay nagaganap ang mga hula sa salita ng Panginoon. Pangalawa, the plagues in the Middle East. Yan ang salot po sa Middle East ngayon ay ang lugar na hindi binabaha. At ang wilderness ay nagkaroon na po ng tubig at binaha sila. Ganun din po. Ang Euphrates River ay natutuyo. So, ang banal na kasulatan na nagsasabi na dahil po sa plagues na yun, ang lumalaban po sa bayan ng Israel ay matutupo. Habang sila ay nakatayo, sila ay matutunaw, pati ang kanilang mata at kanilang mga pagkatao habang sila nakatayo. Kaya ang mangyayari yan. Ibig sabihin, ito ang mga bansa na nagbanta na magkaroon ng nuclear weapon o mga missile kung paano ang atomic bomb na dinagsak doon sa Nagasaki, Hiroshima, hanggang ngayon na hindi tumutulong halaman. So, ang lumalaban po sa bayan ng Israel, yan ang ayon po sa banal na kasulatan, habang po nakatayo sila, malulusaw, matutunaw. Mangyayari yan kapag sasabog ang gera ng Third World War ng tinatawag na nuclear weapon. Pangatlo, nakahulas sa salita ng Panginoon, the rebirth of Israel. Kailan pong ang Israel ay nagiging bansa? Noong May 14, 1948. Sila ay naging bansa. Kaya po, nakakulit sa salita ng Panginoon, nakahula sa salita ng Panginoon na maging bansa ang Israel. Kailan po? Noong May 14, 1948. Yan po ang connection sa salita ng Panginoon. So, the Jews will be returned home. Jeremiah chapter 23. So, ang mga Hudyo na nagkalat, dito sa Pilipinas, umuwi na sila. Salamat sa Panginoon, tayo ay tumatangkilin doon sa mga Hudyo na nakaraan sa panahon ng Dark Ages, sa panahon ng Inquisition na milyon ng mga Hudyo ang pinatay ng kapanahonan ni Hitler. So, salamat sa Panginoon at tumatangkilin tayo sa Hudyo at ngayon po tinutulungan tayo ng Jewish government. Ang Diyos ay tumutulong po sa akin dahil sabi po ng Panginoon, they that pray for the peace of Jerusalem shall prosper and love him. Psalms 122 verse 6. So, panglima, Jerusalem no longer under the Gentile control. Ang mag-control po sa ngayon ang mga hintel sa Jerusalem sa Israelites. Pero, ang sabi sa mga kasulatan, when the fullness of time will come, mga kapatid, when the fullness of time will come, Jerusalem will be, mga kapatid, saved. And sabi po sa Romans chapter 25, 11 verse 25-26,
the blindness of Israel was in part until the fullness of the Gentile, then Israel will be saved. Maligtas talaga ang bayan ng Israel dahil pinangakuan ng Panginoon mula po kay Abraham. Kaya yan po ang, sa ngayon kinukontrol po ang Jerusalem ng mga Hintil. Kapag hindi po Hudyo, yun po mga Hintil. Yan ang sa ngayon kapanahonan. Panganin, international instant communication. So, ang ating communication ngayon, ang bilis. No? Kahit malayo po, kahit sa ibang bansa, parang kausap mo ng sarap mo. Yan po ang connection po sa salita ng Panginoon na nakahula. Pagdito, the day of deception in Matthew chapter 24 verse 4, many shall come in my name, I am Christ, and will deceive many. Marami po ang magpapanggap na sila ang Panginoon at marami ang malinlang. Nawa huwag tayong madaya sa ating kapanahunan ngayon. At pangwalo, famines and pestilence. Ang sabi sa Panginoon, ng Panginoon, there shall be rumors of wars, nation against nation, kingdoms against kingdom, famine and pestilence. And then earthquakes in other places. Yan ang digmaan po. So, ang hula, ang ating kinakatakutan itong earthquake dito na mayroong biguan. Pero mayroong earthquake sa ibang bansa, mayroong earthquake din doon sa Mindanao. Ang marami po na pinsala ng mga building at mayroong mga tayo. Yan po ang connection sa salita ng Panginoon na naganap ang mga hula sa salita ng Panginoon. Pang-sampo, as the day of Noah. So ang ating kapanahonan ngayon, like in the days of Noah. Si Noah ay nagpatayo ng arka. Sa panahon ni Noah, ang mga tao ay nag-aasawa, nagsisikain, nagtatayo ng mga building. Tinignan mo ngayon, ang mga building, nung una wala pa naman matataas na building ngayon, at taas ang mga building ngayon. Yan ang panahon ni Noah. Nagsisikain, nagsiinom, nagkatayo ng mga bahay, nagkatayo ng mga gusali. Yan ang connection sa salita ng Panginoon at hanapan ng hula po ng ating Panginoon. Kaya hindi ka nakataka na mangyayari talaga ang salita ng Panginoon na sinasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Banal na Kasulatan sa Matthew chapter 24, verse 39 na no one knows in the coming of our Lord, the Son of Man. Hindi like in the days of Noah. So, ang lugar na hindi binabaha. Salamat dito po sa kung ang dami pong naranasan natin ng baha. May katuhod, may taga-dibdib, may taga-hanggang pastulo, hanggang bubong. Naranasan natin dito ang baha rito. Salamat sa Panginoon. Hallelujah sa panalangin. Lord, sa panalangin, huwag mo ka na po kami noon para maranasan ng baha. Ang dami naranasan ng baha. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sa kasalukuyan kayo niligtas na Panginoon. Yan namin sa mga baha. Amen. Dahil kayo nalangin po sa Panginoon. Ang balita ngayon po ay, sabi po, the oral landslide, patay ay 28 namatay, ang sugatan 32 ang nawawala, 77. Ito lang po, itong buwan na ito sa baha. Ang dami po ang napipinsala ng mga ari-arian. Ha? O yun ang tinignan ko ngayon sa internet, ngayon tumasa pala, 20 na. So ibig sabihin ay itong increase kasi ang dami pong nawawala ay namatay. So ibig sabihin ay may dagdag pa yan. Sugatan ang namatay rin. So, ibig sabihin, yan ang naganapan sa connection po sa salita ng Panginoon. Ngayon, praise God, the three essential sustaining ang tatlong bagay na kailangan tayo manatili sa pagkakabit sa Panginoon. Number one, our connection to God makes us clean, grow, bear good, and much spiritual fruits. Para manatili ang ating pagkabit sa Panginoon, connection sa Panginoon, kinakailangan magbubunga po tayo ng mabuti. Hindi ba? Hindi masamang bunga kundi mabuting bunga po sa Panginoon. Dahil sinasabi sa mga kasulatan sa Matthew chapter 7 verse 20 to 23, by their fruits ye shall know them. Dahil sa kanilang bunga, makikilala niyo sila. Not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth my Father which is in heaven. In that day they will prophesy in my name, done wonderful works. And the Lord said, I never knew you. Depart from me, ye are doers of iniquity. Hindi ko kayo kilala. So,
napakasaklap, nagsamba ka sa Panginoon, nangaral ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nakakilala sa iyo. Bakit hindi nakikilala ng Diyos sila? Dahil nanatili sa kasamaan, nanatili sa kasalanan. Habang may pagkataon pa, kailangan natin pagsisihan ang ating kasalanan. Hallelujah! Gumawa ng kalugod-lugod sa Panginoon, magpakatuwid, magpakabanal sa Panginoon, upang tayo nakakabit sa Panginoon, upang tayo nakunitid sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Lord God. Pangalawa, our connection to God's Word leads to life. Ang ating pagdudugtong sa Panginoon, pagkakabit sa Panginoon, ay magbigay buhay. Paano tayo magkaroon ng buhay kapag tayo nakakabit sa Panginoon, nakadugtong sa Panginoon, nakakonected sa Panginoon? Sabi sa John chapter 6, verse 3, the Spirit quickeneth, but the flesh profiteth nothing. But the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang salita ng Panginoon ay Espiritu Santo, Espiritu na magbibigay sigla at magbibigay buhay. Kaya kailangan mo ang salita ng Panginoon, kailangan mo Espiritu ng Panginoon, kaya manatili ka sa Panginoon sa pagitan ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Pangatlo, our connection to God's plan leads us to clear vision and eternal inheritance. Magkaroon naman tayo ng maliwanag na pangitain at walang hanggang mamanahin natin kung tayo po ay tatanggap sa Panginoon. In John chapter 6 verse 21, he said, I am the living bread which came down from heaven. But he that eateth this bread shall live forever. Ang kakain sa pagkain nito, ng tinapay nito, ay mabuhay magpakailanman. Ang tinapay na yun, he said, it is my flesh which giveth life to the world. Ang bread na yun, ang salita ng Panginoon ay ang kanyang laman na magbibigay buhay sa lahat. Kaya po ang laman ay ang salita ng Panginoon. Kaya sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and beheld His glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ang salita ay nagiging laman, nagiging tao, ay nanahan sa atin puno ng kalulatian at katotohanan biyaya sa Panginoon. Kaya kung mayroon tayo salita ng Panginoon, mayroon kalulatian, mayroon katotohanan, mayroon biyaya, mayroon pong kaligtasan. Amen? Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise God! So, He is the source of every good. Siya ang pinagmula ng lahat ng mga mabuting bagay. He is the source of our salvation and spiritual life. Siya ang pinagmula ng kaligtasan. Siya ang pinanggalingan ng ating buhay. Buhay, kagalingan, kasiyahan, kagalakan, pagmamahal, kapayapaan, kapangyarihan, kalakasan, kabuhayan, karunungan, kaalaman, upang ay maging mabungahin mo sa Panginoon, milagro at pagpapala at marami pang iba. Hallelujah! Kung tayo nakadugtong sa Panginoon, kung tayo nakakonnected sa Panginoon, kapag tayo nakakabit sa Panginoon, lahat ng mga bagay ay mga bagay na kailangan mo ipagkaloob ng Panginoon kung ito ay nakakalugod sa Panginoon, nakakabuti mo sa amin. Kaya sa Acts 17 verse 28, in Him we live, tayo ay nabubuhay, and move, and have our being. Tayo nabubuhay at kumikilos at magkaroon tayo ng buhay. Magkaroon tayo ng kasiyang buhay. Or said, without Him, we can do nothing. We are nothing without Him. Kaya kung wala tayo sa Panginoong Hesus, wala tayong magawa. Walang saysay ang mga bagay. Kaya, the branches die when they are not connected to the plant. No connection, no relationship. Kung wala tayong pagkadugtong sa Panginoon, hindi tayo nakabit sa Panginoon, wala kang relasyon sa Panginoon. Amen ba? Ang mag-asawa, kapag walang connection, kaya nakakabit-kabit siya sa ibang kabit. Hindi ba? Kasi wala siyang connection sa kanyang asawa. Wala na siyang gana sa kanyang asawa. Kapag wala ka ng gana sa Panginoon, sino-sino Diyos hinahanapan mo? Kailangan mo ang Diyos na totoo para wala ka ng ibang hanapin. Dahil ang ating hanapin, ang magbigay sa atin ang kaligayahan, ang Diyos lamang. Hindi ang laman
hindi ka nagsisimula, Panginoon, we are nothing. Maging walang saysay ang iyong mga kawang gawa, ang iyong mga pagpapagal sa Panginoon. So, kailangan, we need to stay connected with Him. Kailangan manatili po tayo nakakabit sa Kanya. Amen ba? Kuhin natin na tayo. Manatili po tayo sa Kanya. Amen? Number one, agree with Jesus' statement that said, apart from me, you can do nothing. Labas sa akin ay wala kayong magawa. Kaya, we must be submitted to Him. Magpapasakot tayo sa Kanya. Pangalawa, acknowledge Him. Hallelujah! Tanggapin natin siya at tayo magpakumbaba sa Kanya. Wala nang iba. Pangatlo, a portion time for Him. Kaya na kailangan ating mga panahon ay mayroon po panahon sa Kanya. Kung minsan sinasabi natin, magsampa ka naman kasi wala akong panahon. Puro ka ng trabaho, puro ka ng pagkain, puro ka ng pera, puro ka ng negosyo. Wala na ng panahon. Kapag wala ng panahon ka sa Diyos, wala rin panahon na Diyos sa iyo. Come on! Hello? Hey! Yan ang sinasabi ng mga tao. I have no time. Kasi marami akong bayaran, marami akong papakainin. Oh, nung wala na siya, bakit nakakain mo? Nabubuhay man. Dinidisid ka lang ng demonyo na pinabagan na kung wala ka, hindi sila mabubuhay. Kung wala ang Diyos, wala kang magagawa. Kung wala ang Diyos, patay ka talaga. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Amen! Hallelujah! Maintaining your daily devotion, prayer, Bible study, Bible reading, hallelujah, meditation. Kailangan maintain natin. Maintain, ibig sabihin, ipanatili natin ang ating panalangin, ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Everybody say prayer, Prayer! Bible reading, praise God, worshiping, meditating, hallelujah, sharing the goodness of God. Ipamahagi mo ang salita ng Panginoon, huwag mo sarilinin. Ang taong madamot kasarili, hindi ito mabubuhay. Do you believe? If you are selfish, you don't want to give, you will be dying. You will be dying. Ano halimbawa yan? Subukan mo kain ka na kain. Kain ka na kain, pagkatapos hindi ka umihi, hindi ka madumi. Ano nangyari sa'yo? Patay ka talaga. Kaya kapag mayroon ka tinanggap, magbigay ka naman. Amen! Hallelujah! Para mabuhay ka! Para kasiyahan ka! Di ba? Uwi natin ang panin. Puro ka lang kain, puro ka lang. Puro akin yan. Bukas makalaw, patay ka talaga. Di ba? Yan ang gusto mo ng Panginoon. Mayroon po po siya maging balansin po tayo. Hallelujah! Be careful! Ang thankful, mag-ingat po tayo. Kinakailangan maging mapasalamat kayo. Grateful and thankful. Hallelujah! Appreciate His power. Ibig sabihin ay papurihan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Sensitive and obedience. Maging sensitibo tayo at maging masunurin tayo sa Panginoon. Apply this truth by helping the needy. Kapag nalalaman ng katotohanan, tulungan natin ang nangangailangan. Hindi lang puro sa inyong sarili lang. Amen ba? Hallelujah! Be generous and willing to give. Help the needy. Go above beyond the generosity, near and far, especially to whom the Lord bring across what we do so. Ano mang nasa tabi mo, ano mang sa kapaligiran mo, mayroon ka man, tumulong ka. Kung mayroon ka nalalaman, ipagkaloob mo. Kung mayroon ka, hallelujah, praise God, ibahagi mo. Sa itong kapanahon ngayon, huwag tayo maging kasarili. Huwag tayo maging madamot. Huwag tayong ako lang. Bahala ang system. Ang Diyos kapag bahala ang system, hindi tayo iniligtas ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ano ang tao? Bakit pinakailaman pa tayo ng Panginoon? What is man that thou art mindful of him and thou visitest him? Bakit pinakailaman tayo ng Panginoon? Bisita tayo ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya ipakailan natin, hallelujah, ang mahal ng Panginoon. If you have a love of God, the love of God will maintain you. The love of God will connect with you. Hallelujah. Kaya pagmamahal ng Panginoon siya, magtutugtong sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, praise God, pairalan na ng pagmamahal ng Diyos. Praise God. Sunod. And Matthew chapter 7 verse 13 to 14,
entering the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go therein. Pumasok ka sa makipot na daan at pintuan. Huwag sa malawak. Yung malawak na daan, walang pintuan, walang disiplina, walang pagbabago, walang kamanalan, walang katuwiran. Kung walang pagbabago, kung dati mong kinagis na sinasamba, wala kang pagbabago, ibig sabihin, hahanapin mo ang mga bagay na magbigay sa'yo ng pagbabagong buhay. Dahil sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kapag hindi ka nabago, Jesus, may kailangan ka pa sa buhay mo para mabago ka. Kailangan mo si Kristo. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Muli namin ang ating Panginoon. Pumasok kayo sa makikot na daan. Ibig sa makikot na daan sa mga aral ng Panginoon. Kahit mahirap, ngunit po, imposible ba? Posible yan. Walang mahirap kapag nasa Diyos tayo. Dahil sa Diyos ang awa, sa tao ang awa. Kung sabihin mo, mahirap, sabihin mo, I can do all things through Christ, which strengtheneth in me. Philippians chapter 4 verse 13. Magawa ko ang lahat ito sa tulong po ng Panginoon. Hindi po sa lakas mo, kundi sa lakas ng Diyos. Hallelujah! Kapag nakakulitin ka sa Kanya, nakalugtong ka sa Kanya, magawa mo lahat na ito. In Matthew chapter 27 verse 51, it said, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rock rent. Noong namatay ang Panginoon, ang veil ng temple, yan mo, yung illustration nga, ang kurtina sa templo ay nahati mula sa taas pababa, hindi mula sa taas, mula sa baba pataas, hindi. Mula sa taas pababa, ibig sabihin ang pagbabago, hallelujah, nagsimula sa tulong po ng Diyos. Tandaan nyo, without God, we can do nothing. Ang pagbabago, kaya nga, Diyos niya siya. Hinuwad niya ang kanyang paka-Diyos. Nagkatawang tao upang tayo mabago, upang tayo maligtas. Kaya sabi may Diyos ba ang tao? Ang Diyos ay hindi tao, ni siya Diyos ay nagkatawang tao para matubos ang ating kasalanan, para magbayaran ang ating kasalanan, para, hallelujah, praise God, matubos ang ating mga kasalanan. Praise God. Kaya nabuksan ang libingan at nagkaroon po ng lingkod na papatunay na siya nga ang Diyos. So, para sa hindi pa na-connected, kailangan connected ka sa Panginoon. Para ma-connected ka sa Panginoon, ang sabi sa John chapter 3, verse 3 hanggang 7, yan po ang prerequisite ng Panginoon. Na kailangan ka may panganak muli. Ang sabi, paano may panganak muli ang tao? Ang sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kailangan kayo ipanganak muli. Ang ipanganak sa laman ay sa laman. Ang ipanganak sa Espiritu, kailangan kayo ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Amen. Sa tubig yan, ang bautismo sa pangalan ni Jesus, sa kapagpatawad ng iyong kasalanan. Hallelujah, bautismo sa Espiritu Santo. Tanggapin mo ang Holy Spirit para mabago ka. Ang pagbabago sa Panginoon. Kaya, he is not a trigger. He is the manifestation of God. He was called Father in creation. He was called Son and redemption. And He was called in, hallelujah, the Holy Ghost and regeneration. Regeneration is to reform us, to change us, to be new. Para tayo mabago. Kung wala ang Espiritu Santo, hindi ka mabago. Kaya bakit hindi ka mabago? Dahil maybe we have not yet received the Holy Ghost. Kapag hindi mo pa natanggap ang Espiritu Santo, you will not be changed. You cannot be changed. Hindi ka mababago. Hindi mo sarili makukuha ang mga bagay na magawa mo dahil ang demonyo ay may kapangyarihan na makadlang sa iyo. Ngunit kapag nandiyan ang Espiritu ng Panginoon, lumayas ang demonyo, lumayas ang mga karamdaman, lumayas ang mga hadlang, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na apoy na tumutupok sa lahat ng hadlang. In Hebrews chapter 12 verse 22, He is a consuming fire. Praise God. He is the Holy Ghost and fire. In Matthew chapter 3 verse 11. Pero salamat po sa Panginoon, kailangan natin may panganak muli. Praise God. When we abide in Him and His Word,
para tayo maadugtong sa Panginoon, connected sa Panginoon, kailangan na natin sa Kanya. Una, to abide with Him, to be connected with Him, our prayer will be effective and answered. Kapag nakadugtong ka sa Panginoon, ang iyong mga panalangin ay tutugunin ng Panginoon. Hello! Hello! Praise God! Kapag nakadugtong ka sa Panginoon, if you are connected to Jesus, your prayer will be heard and will be answered. Pangalawa, we will see and experience the sign and wonders and miracles. Makikita mo mga tanda, mga kababalagan, mga himala na hindi mo pa nakikita. Because it is His promise. In John chapter 14, verse 12, He said, greater works than this you shall do because I go to the Father. Whatsoever ask in my name, I will do it. Ask in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. Kanatili ka sa utos niya. May pangako ng Panginoon, greater works than this you shall do. Ibig sabihin, ang nagawa ng Panginoong Isus sa kanyang pagkatao, mayroong pang dakilang gagawin ng Panginoon if you will be connected to God. If you are connected to God, God will perform miracle in your life, not in all my ministry. Not it is the ministry, but hindi mo sa iyong ministry, ito ministry po ng Diyos. Kapag napuspos ka ng Espiritu ng Panginoon, yan ang ministry ng Panginoon ikilos sa iyo. Hindi lamang si pastor, hindi lamang si brother sister. Lahat mo tayo, kapag tayo nakulitig sa Panginoon, nakadugtong ka sa Panginoon, God will use you. Hallelujah! Amen! Gagamitin ka ng Diyos. Hallelujah! Pakita lang mga mahimala at kababalagan dahil sa Diyos na makapangyarihan. Pangatlo, our strength will increase. Our strength will increase. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya, Lord, alisin mo ang tinik nito. Sabi ng Panginoon, my strength is made perfect in weaknesses. When you are weak and you are become strong. Ibig sabihin, gusto mo maalis kung minsan ng mga bagay. Kaya sabi ng Panginoon, hindi inaalis yan para huwag kang magmalaki upang huwag kang magmayabang. Amen ba? Kung minsan nakasat tayo sa mga init, sa mga hadlang yan, pinapahintulot ng Panginoon upang mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong kainan. Lalakas ka! Dahil palakasin ka ng Panginoon! God will increase your strength! Dahil kapag umaasa ka sa Panginoon, huwag kang umaasa sa lakas mo! Amen ba? Praise God! Hallelujah! Pang-apat, we are overcomers. Tayo ay higit na magwawagi ang magtatagumpay. Kaya nasabi sa verse 8:31, if God be for us, who can be against us? So ang Diyos ay nasa iyo. Sino ang lalaban sa iyo? Dahil ang Diyos ay aarap ng buhay mo. Kaya nasabi niya ng Panginoon kay Pablo, it is hard to kick against the prick. Dahil sabi niya, sino ka ba Panginoon? For thou Lord, I am Jesus whom thou persecutest. Akala ni Saulo, ang kanyang pinag-uusig, ay ang mga tao hindi niya alam, ang pinag-uusig niya ang Panginoon din. If you are connected to God, you are not alone. God is with you. He is also persecuted, pero God will protect you. Hallelujah! Ang Panginoon ay mag-iingat sa atin. Hindi tayo nag-isa. You are not alone. God is in us, and God is for us. Mga kamatayan sabi, if God be for us, who can be against us? Walang lalaban sa iyo. Dahil ang Diyos ay may-ari ng buhay mo. Kaya nga, ang sabi sa verse 35, 36-37, sabi niya, no one can separate us in the love of Christ. Wala makapag-iwalay sa pagmamahalin sa Diyos. Tabak na, kahirapan na, kamatayan man. Kaya nga sabi sa 36, we are like a sheep. Hallelujah. In the slaughter. Tayo ay gaya ng mga tupa sa katayan araw-araw. Ibig sabihin, ang buhay natin sa Panginoon, if you're connected to God, it seems you are in the slaughter, parang kinakatay ka. Tandaan natin, praise God na instituto nga ng damdamis na if you accept Jesus Christ, you are in the warrior. Not only the warrior, you are willing to suffer with Christ. Kaya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi niya, if we suffer with Him, we will reign with Him. Kung tayo maghirap sa Kanya, tayo ay maghari kasama niya. Kaya nga, hallelujah, walang makapigawalay sa pagmamahal natin sa Diyos. Kamatayan man, kahirapan, kapigatian man, kahubaran man,
kagutuman man, kapamunuan man, dahil ang Diyos ay magmamahal sa atin, hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iwanan. Hallelujah! Amen! At sabi nga, hallelujah, I am with you always, even into the end of the world. Kaya nga, panglima, our faith will increase. Tandaan natin yan, if we are connected to Him, our faith will be increased. Hello? Kapag hindi lumalago ang iyong pananampalataya, it says you are not connected to Him. Bakit? Hindi ka dumadalo, hindi ka dumadalo ng Bible study, hindi ka dumadalo ng prayer warrior. Gabi-gabi may prayer warrior dito. Gabi-gabi there is an exhortation feeding your spiritual life to increase your faith. But some of us, we don't want to attend. Maybe you have plenty of reason. Marami kang dahilan. Kaya tao, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Maraming excuses. But God, hallelujah, is everything that no one should excuse. Hallelujah. In Romans chapter 1 verse 20, hallelujah, no one will excuses. Dahil ipinahayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Pangalan, we must trust God and His promises. Magtitiwala kayo sa pangako po ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God is yea and amen for the glory of God. Ang pangako ng Panginoon, oo nga siya na. Hindi sinasabi mo, hindi mangyayari, hindi totoo yan. Sinabi lang yan sa taas, hindi totoo, hindi mangyayari. Pero sinabi ng Panginoon, oo nga siya na mangyayari kapag nanatili ka sa Kanya, nakakudugtog ka sa Kanya, nakakulitin sa Kanya, mangyayari yan! Amen! Nakarako na tayo, mangyayari yan! Amen! Hallelujah! Praise God! Pabito, our desire of our holy living is possible. Ang hangarin natin na mamuhay ng kabanalan posible. Posible ba mapakabanal tayo? Posible! Dahil pangako ng Panginoon yan. Be holy for I am holy. First Peter chapter 1 verse 16. Magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Kaya sabi ng Panginoon, the Word will keep you from sin, or sin will keep you from the Word. Praise God. Kaya the Word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Psalms 119 verse 11. Kaya nga, ang kasalanan ng siyang pagpiwalay sa iyo o ang salita ng Diyos ang mapapalapit sa atin. Dahil ang salita ng Panginoon ang mapapalapit sa atin. Ngunit ang kasalanan ng pagpiwalay sa iyo ng Diyos. Kaya kailangan mo ang salita ng Diyos. Kaya makinig ka palagi ng salita ng Diyos. Makinig ka ng pahay ng salita ng Diyos. Makinig ka ng aral ng salita ng Diyos. Huwag kang sabihin, alam ko na yan. Ang tao na sabihin, alam ko na yan, yan ang taong mayabang. Ang taong mayabang ay hindi makarating sa kanyang parurungan. Dahil sabi sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction and the Holy Spirit before fall. Ang taong mayabang ay kapahamakan at ang magmataas ay hallelujah, kapahamakan at kasiraan. Kaya salamat po sa Panginoon. Praise God. John chapter 15 verse 5, praise God. Without Him, we can do nothing to save ourselves. Kung wala siya, wala tayong magawa. Praise God. To save others, para magligtas ng iba, to stay alive. Para magligtas ng iba, manatili kang buhay. Kapag patay ka na, hindi ka na makapagtulong makapagligtas ng iba. Kaya habang kabuhay, praise God, tumulong ka sa gawain ng Panginoon to save people. To reach people, to witness people, physical and spiritual. Not only spiritual, physical and spiritual, balance lang po. Amen ba? Amen? Alam mo meron ka, papagin ka mga kapatid. Kaya nga, to convince them, you must to show your love. Ang Panginoon, He is an example po mga kapatid. Ang Panginoon nagpapagaling at ang Panginoon nagpapakain. Hello? Hindi sila sabi, sige, pagpapayapa ka sa rin, pagpalain ka ng Panginoon. Alam mo na walang makain ng tao, mayroon kang makain, hindi mo tutulungan. Mapagpaimbabaw ka. Kaya ang Panginoon nga, nagpapakain. Amen ba? Kinakailangan, hallelujah, kung mayroon ka, tutulong ka, po rin natin ang Panginoon. Yan po ang connected sa Panginoon.
11, Jesus said to His disciples, "You have not chosen me, I have chosen you, and I ordain you that you should bring forth fruit, and your fruit should remain. Whatsoever ask in my name, I will do it." Kaya nga, hindi tayo pinili ng ating sarili, hindi tayo pinili ng organisasyon, ng reliyon, pinili tayo ng Diyos upang tayo magbubunga. Hallelujah, magbubunga at ang bunga manatili. Praise God, hallelujah, hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Kapag ang iyong mga akay ng kaluluwa na natili, you have a right to claim all of your neighbor. Eh ba? Kapag may trabaho ka, di ba? Mayroong karapatan na maningil na sahod mo. Kapag may ginawa ka sa Panginoon, you have a right to claim it. The promises of the Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Amen! Kaya nga, huwag tayo magatubili tumulong sa gawain ng Panginoon. Magdeposito sa Panginoon. Kapag may nagdeposito ka, may withdraw ka. Di ba? Pwede mong ginawa sa Panginoon, may claim sa Panginoon. Hingi ka sa Panginoon, wala ka namang ginawa sa Panginoon. Hello? Amen ba? Lord, bilhin mo ako ito, bilhin mo ko kanya, sabi ng Panginoon. Anong ginawa ko sa akin? Puro ka sa sarili. Mahiya-hiya naman. Di ba? Kaya kailangan, hallelujah, matutong tayo sa salita ng Panginoon, hallelujah. Pinili tayo ng Panginoon, magbubunga, hindi po na walang bunga. Ang walang bunga puputulin at ihati sa puy. Hello? Kapag wala kang bunga, ihagis ka sa puy. Kapag makasarili ka, ihagis ka sa puy. Wala kang kwenta pala eh. Kaya gusto ng Panginoon, may kapakinabangan ka sa Panginoon. Tanungin mo sa iyo, may pakinabang ba Panginoon sa atin? Tanungin mo sa iyo, tanungin mo ang kapatid. May pakinabang ba Diyos sa iyo, sa atin? Kapag walang pakinabang ang Diyos sa iyo, walang kwenta pala ang paglilingkod mo sa Diyos. Alam niyo po, there is an advantage to serve God. Without God, we can do nothing. Kaya may pakinabangan kapag nasa Diyos ka. Dahil mayroong mag-iingat sa Diyos. Kapag wala ka sa Diyos, walang mag-iingat sa iyo. Ano ang mayaman? Marami security, marami bodyguard. Yung patay pa rin. Pero kahit wala kang bodyguard, may bodyguard. Ang Diyos ibigay sa iyo mga anghel de la guardia. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. The angel of the Lord encampeth around about them that fear Him, and they will deliver them. In Psalms 34, verse 7. So yun po, sabi po ng Panginoon. Kaya gusto ko ng Panginoon ay, hallelujah, manatili tayong connected po sa Kanya. Everybody say, connected. Ay, naka-connected tayo sa Panginoon. So, and Ecclesiastes 4, verse 9, two people are better off than one, for they are help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is a real trouble. Hello, naman ba natin? Kapag nag-iisa ka, kapag nadapa ka, walang magpatayo sa iyo. Di ba? Pero kung may kasama nadapa ka, tulungan mo na ako, hindi ako makawako, tulungan mo ako, di ba? Salamat sa Panginoon, huwag mong iwanan ang kasama mo. Huwag mong iwanan ang asawa mo. Huwag mong iwanan ang mahal mo. Matutulong sa iyo. Puri natin ang Panginoon. Huwag mong makasarili ka. Hindi ka mabubuhay kapag madapa ka. Matisod ka. Sabi mo, mabuhay ka masakit sarili. Sa palagay mo lang yan. Kahit kung walang Diyos sa buhay mo, wala kang buhay. Kailangan ng Diyos. Sinasabi mo, ay, kailangan ng Diyos. Marami ka kong pera, marami ka kong ganyan. Kailangan ng Diyos. Kailangan ko ng Diyos. Buhay ka na kaya. Kailangan ng Diyos. Kailangan na kulitin ka sa Diyos. Kailangan mo nila natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya kapag hindi ka na kulitin sa Panginoon, hiwalay ka sa Panginoon, trouble, marami kang trouble sa buhay mo. Di ba? Bakit naramdaman mo ang trouble? Kasi wala ang Diyos sa iyo. Hindi mo yung guloy sa iyo. Kasi hindi mo niya magugulo yan. Sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief coming to steal, to kill, and to destroy. Satanas, magnanakaw, maninira, umapatay. Ngunit ang Panginoon, hallelujah, magkaroon tayo ng buhay na kasiyasya at pinapuri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah!
given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but he thinks soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong sukatan ng ating pananampalataya. Huwag mo ikumpara ang pananampalataya mo pananampalataya niya. Dahil ang tawag kumpara sa kanya ay hindi matino, hindi matalino. Ano salita yan? Sa 2 Corinthians 13 verse 12, they that compare themselves among themselves are not wise. Kaya kinakailangan mo ikumpara sa sarili mo. Dahil kanya-kanya tayo. Pananampalataya. Sa iyong katawan. Itong kamay mo, paano mahaba? Hindi. Huwag may kumpara yan. Ito, may purpose ito. May purpose mo. Bawat may purpose. Kapag yan ang kaya, may purpose mo yan. Hindi pare-pareho ang ating kakayanan. Huwag mo ikumpara. Magpasalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka ng talino. May layunin ka na magtulog ka. Amen? Ito, may layunin ito. Pagtanggal lahat, may layunin ito. Di ba? Lahat may purpose yan. Ibig sabihin, huwag mo ikumpara ang kapwa mo sa kapwa. Inupurin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo sa kapwa ng Panginoon. Amen ba? Para connected tayo, huwag tayong siraan. Huwag tayo tulumikir, huwag chismosa ka. You are growing your body. Sinisira mo katawan mo, sinisira mo relationship sa Panginoon, sinisira mo katawan ng Panginoon. We are one in the body of Christ. We are helping one another. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. To stay connected, we are helping one another. Don't destroy yourself, your body. Amen ba? Huwag natin siraan ang ating katawan dahil tayo ay sangkap ng Panginoon. Ano saan sa mabasa po? Sa 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, hindi mo ba alam, sabi niya, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelt in you? Praise God. You are not your own. We are bought with the price. Therefore glorify God, your body, your spirit, which are God. Pagkakawan tayo ng Panginoon, hindi lang mag-aari ito natin. Pag-aari tayo ng Panginoon, huwag tayo magsisiraan. Kundi we must help one another, comfort one another, love one another, help one another. Hallelujah. Hindi ba po nila ang Panginoon? Amen? Amen? Praise God. Yun. Huwag mo sisihin siya. Ganito sa ganyan siya. Tulungan mo na lang. Instead you are blaming and criticizing, you need to help him. To help him. Tulungan mo siya. Amen ba? Praise God. Puri natin ang Panginoon. Praise God. So, kailangan natin, para tayo magtutulungan, kailangan natin ang fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Puri natin ang Panginoon. Kailangan ng bunga ng Espiritu. Di ba? Ang bunga ng Espiritu is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. It is the ninefold of the Spirit. Kapag mayroon kang bunga ng Espiritu, magtutulungan ka, may pagtitiis ka, may pagmamahal ka, may kalalakan ka, may kahinahunan ka, may kabutihan ka. Kung minsan sabi na, mabuti ka pang unawa. Salamat sa Espiritu ng Diyos na unawaan kita. Hallelujah. Kapag mayroon ng Espiritu ng Panginoon, paunawain ka, mapagmahal ka, mahinahunan ka. Praise God. Hallelujah. Mapagtipi ka. Salamat sa Panginoon, sa bunga ng Espiritu ng Panginoon. Dahil it is Christ that dwelt in us. It is not our own. It is by God. Kaya nasabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I but Christ liveth within me. And the life is I live in the flesh, I live the Son of God who loved and gave himself for me. Galatians chapter 2 verse 20. Ang buhay kong ito, hindi na ito sa akin kundi sa Panginoon na napapako ang buhay ko kay Kristo. Ibig sabihin, araw-araw ang ating sarili hindi masunod kundi naipako na ating makasalanan ang ating sarili pagkatao, hindi na ikaw kundi ng Panginoon. Hindi ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! To stay connected with Him, you must deny yourself. Amen ba? In Luke chapter 9 verse 23, sabi niya, if anyone come after me, let him deny himself and take up his cross and follow him. So,
Yan ang bunga ng Espiritu ng Panginoon. Let's praise God. Sa 7, sabi niya, 1 John chapter 4, verse 7 and 8, he said, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whosoever love has been born of God, and he knows God. And everyone who does not love does not know God, because God is love. To stay connected with God, you must stay in the love of God. Eh ba? Kapag wala ka ng pagmamahal, wala ka ng Diyos. Kaya lahat ay kaaway mo, asawa mo kaaway mo, anak mo kaaway mo, kapitbahay mo kaaway mo, lahat mo katrabaho mo kaaway mo, mga kasama mo kaaway mo. Wala ka ng mga kampi. Pero kapag ang Diyos ay nasa iyo, ay ang kakampi mo ang Diyos, kakampihan ka ng mga kapaligiran dahil hipuin ang Diyos yan. Amen ba? Kailangan ka makulitin sa Panginoon para kakampi ka ng Panginoon, para mabuhay ka sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Pag-ibig ng ating Panginoon, magliliwanag! Ang kuryente, kapag hindi nakakabit tayo sa mirror ko, wala tayong kuryente, wala tayong ilaw, walang hangin, walang sound. Kaya kapag tayo nakakonected sa Panginoon, may libreng hangin. May libre lang kasi bigyan. Puro libre, bigyan ng Panginoon. Eh ba? Dito sa mundo, puro may bayan. Di ba? Pero sa Panginoon, walang bayan. Pero, walang bayan, pero tao ayaw pa rin lalapit sa Panginoon. Gusto ng material. Salamat sa Panginoon na unawaan natin. Kailangan tayo manatiling dugtong sa Panginoon, connected sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God. At sabi niya, John 1:1, 1, 2, 3, at 4, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This Him was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him there was anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Sa Kanya ang liwanag. Kaya kapag wala kang liwanag, wala ka sa Diyos. Kapag madilim ang buhay mo, wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya kailangan mo ang Diyos. Diba? Kailangan mong sama sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Magsama sa Diyos. Kapag hindi ka nagsama sa Diyos, wala kang liwanag. Mayroong namatay, ang sabi niya, sabihin mo sa kanila para sila magliliwanag. Kinakailangan lagi sila magsamba sa akin. Huwag sila magpintis sa magsamba sa akin para magliliwanag sa iyo. Kapag nag-absent ka sa magsamba, mawalan ka ng liwanag. Subukan mo kapag hindi ka na-connected. Ang kuryente hindi na-connected, walang liwanag, di ba? Di ba? Kapag hindi ka na-connected sa Panginoon, hindi ka nagsimba, wala kang liwanag. Madilim ang buhay mo, lagi ka nagreklamo, laaway ka na, lagi ka nagmumura. Baga-baga, bisit naman buhay nito. Bakit mo kasi sinasabi mo, bakit sabi mo, salamat sa Panginoon, hindi bisit. Hindi sabi, pagpapala sa Panginoon. Hallelujah! Walang bisit sa Panginoon. Lalo yung pagpapala sa Panginoon, di ba? Hindi bisit. Ang tao bisit. O wala. Wala sa Diyos yun. Sino ang sabi niya, magang-paga pa, nagmumura na. Wala pong hallelujah pagpapala sa mga salita na sinasabi mo. Kinakailan sabihin mo sa Panginoon at mangyayari. Praise God! Kaya sabi natin, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, praise God. Death and life is in the power of the tongue. Kaya nga, ang tao na bibisit dahil wala sa Diyos. Kapag ikaw ay lagi sa Diyos, may pagpapala ang iyong mga salita. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Amen! Nalala ko si Mrs. sabi niya doon sa pilahan doon doon sa kanila sa Maria Transit. May nilapit siya doon sa kanyang kasamahan. Sabi naman sa mga doktor niya, sister ka na lang kasi sa loob, sa cashier. Sabi niya, ma'am, pwede ba itong unahin mo ko sa kasi kami? Sabihin pa naman ng cashier na, "Mabisit kayo! Lumayas kayo rito! Mabisit kayo!" Bakit naging visit kami? Naghanap buhay kami. Sabi, hindi maintindihan ha? Lahat natin mga buhay ay pasta. Sabi mo, visit ka. Alam mo po mga kapatid, kaya sabi mo, hindi mo ba alam, kaya nang kukuha niya ma'am.
Kung pinayos niya siya doon, nagiging assistant general manager siya sa hospital. Nagulat siya, bakit tinakarap ko siya doon? Then, praise God, ang promotion, hindi galing sa tabo, hindi galing sa Diyos. Kapag naging matapat ka sa Kanya, i-promote ka ng Panginoon mula sa kung doktor ang pangingin. Sekretary maringin, alala mo sa mataas sa Panginoon. Maging masulit ka lang sa Panginoon, God will promote you. Hallelujah, tataas ka ng Panginoon. Amen. Bakuhin natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yan po. So, in John 1:11, He came to His own and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave Him a power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang grasya sa Panginoon. Kung wala ka sa Diyos, disgrasya ang abutin mo. Full of grace and truth. Kaya manatiling tayo connected sa Panginoon para may grasya, may katotohanan, may biyaya tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Dahil, ang sabi niya, sa 1 John 4 verse 7, Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God, and he knoweth God. Hallelujah! For he that loveth not, knoweth that God, for God is love. Hindi nagmamahal sa Diyos, ay wala sa Diyos. So, para tayo mabubuhay, at sabi sa Romans 8 verse 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. So, ang Espiritu ng Panginoon ang nagbuhay sa Kanya mula sa pagkamatay, sa libingan. Ngayon ang natanggap natin, yan yung magbuhay sa atin. Yan ang magbuhay mo sa atin. Kaya kailangan mo tanggapin ang Espiritu ng Panginoon upang mabuhay ka, upang maligayahan ka. If you have no Spirit of God, walang kaligayahan sa buhay mo. Pag samba mo, malungkot ka. Paglabas mo, malungkot pa rin. Kapag nanatiling ka malungkot, you have the Spirit of God, because the Spirit of God is full of joy. Amen ba? Hallelujah! Amen! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Amen ba? Full of joy. Kala ko patuto ni Manila. Hindi siya eh. Alam mo, sabi niya, akal mo dahil sa problema ko, sabi niya, gusto ko mapagsak na yung plano para lahat mamatay. Tatawi-tawi lang, pati siya lang na problema, gusto na matay lahat. Huwag nung lumapit sa Panginoon. Praise God. Nung sama sa Panginoon, sabi lahat kayo lumapit sa Panginoon. Nung lumapit sa Panginoon, parang nung lumapit sa Panginoon, pinag-pray siya, at naramdaman niya na nawala ng problema niya. Napapayapa na siya. Parang hinugasan siya ng hallelujah, ng tubig ng Panginoon, ng dugo ng Panginoon. At hallelujah! Maramdaman mo na ang problema mo ay nalatas na rin. Puri na ng Panginoon. Dahil ang Diyos, kapag nakulitin ka sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, bibigyan ka ng kalugasan. Amen ba? Buhay na pagkakas dyan, kapatid Mr. dyan, o. Praise God si Manila. Praise God, itong kapatid natin si Brother, hallelujah. Praise God. Si Brother, praise God, Dikito. Sabi niya, namatay siya, nagbuhay na karapit, na dumaan nadaan na yung pero nakarating sa langit. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka muna doon dahil mayroong kang gagawin. Ipangaraw ng salita ng Panginoon. Nabatay siya na buhay. Si Brother, wala dito. Sabi niya, alam niyo po mga kapatid, gusto niya mapagawin. Gusto sana kung totoo siya ng nakaraan. Di ba? Kaya mo, Diyos, kapag namatay ka, binuhay ka ng Panginoon, may nalilin pa ang Panginoon sa iyo. Tunay ko ang Diyos ka. Kapag nakulitin sa akin, may kapagawa pa ang Panginoon sa iyo. Bakit tayo buhay? May kapagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Buhay tayo ng Panginoon. Kaya huwag mo palumpayin ang Espiritu ng Panginoon. And grant that the Spirit of God whereby you are saved in the day of redemption. Huwag mo palumpayin ang Espiritu ng Panginoon. Paano lumpay ang Espiritu ng Panginoon? Because of your bitterness. Yung kapaitan ng mga salita. Ano mga kapait ng mga salita? Mga panghulong, paninira, yan, mapapait yan. Yan, pagkakot, anger, pagkagalit, mga galitin, tremor, yun, mga reklamato, yun, evil speaking, mga salita, mga walang penta, put away from you
with all malice. Alisin na mga pagkamalisyoso mo, malisyosa ka, at ang mga bagay na nakapagpapigati sa Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, be kind one another, magiging mabuti ka sa bawat isa. Tender-hearted, maging maamo. Forgiving one another, magpakawalan ka sa bawat isa. Even as God, hallelujah, for Christ, hallelujah, save hath forgiven you. Kung ang Diyos na nagpapatawad, si Kristo ang nagpapatawad, tayo kaya. Kapag mayroon kang Espiritu, walang pagpapatawad, you are not connected to God. You are not happy. Nalulubay ang Espiritu ng Panginoon sa iyo. Kaya nga, kailangan mo magpatawad. Kaya ba? Kalitin mo kami mo. Patawarin mo naman siya. Huwag ka na magalit sa kanya. Di ba? Patawarin mo na siya para mapayapa. Para masiyahan ka na. Matanggap mo Espiritu ng Panginoon. Puli natin. Palaparin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Forgive Him! And God will forgive you. Di ba? Amen? Kapag nanatili po at galit mo, hindi ka mapapayapa at hindi ka nasiyahan. Nanatili po mo, paglabas mo, malungkot ka, paglabas mo, malungkot ka pa rin. Ayan, diba? Dahil kagalit sa Panginoon, yan puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, praise God! Ang sabi ng Panginoon, in a moment, in a twinkling of an eye, and the last trump of the trumpet shall sound, the dead in Christ shall rest first, incorruptible shall put incorruptible, and he shall be changed. So, ang pagbabago, lubos, pagbalik ng Panginoon. Pagbalik ng Panginoon, pagbuhin tayo ng Panginoon, ang ating katawan mabuhin ito. Kung tayo ay kulubot, hindi na kulubot. Kung tayo matanda, hindi na matanda. Kung tayo ganito mukha mo, hallelujah, lalo kang gumanda at gwapo sa Panginoon, manatili ka lang sa Panginoon, di ba? Praise the Lord, hallelujah, amen! Hallelujah! Kasi sister, natin bakit parang hindi ka tumatanda, lahat ng bumaganda mo gwapo. Sekreto yan, manatili kang connected sa Panginoon. Ganun ba? Manatili kang connected sa Panginoon. Hallelujah! Gumaganda at gumagwapo ka kasi hindi ka nakasimangot. At awal kasimangot, walang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Kaya kapag ulitin sa Panginoon, lagi kang hallelujah, smile! Smile while the day are still. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! And Revelation chapter 22, verse 17, praise God, panghuling verse, sabi dito, and the Spirit and the bride say, come. Let him that heareth say, come. Let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life. Dilan po tayo lahat. Kailangan mo, Panginoon. Kailangan mo ang tubig ng Panginoon. Kailangan ng pagbabago ng Panginoon. Hallelujah! Manatili kang nakadugtong sa Panginoon. We need to stay connected to Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! We need to stay connected to Jesus Christ. Manatili tayo nakadugtong sa Panginoon. Para makadugtong tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Kayong napapagal, napabigatan ng lubha, lalapit sa Kanya. Kayong nauuhaw, painumin niya. Kayo nagugutom, pakainin niya. Kung kayo, mayroong mga salila na lumapit kayo sa Kanya. Hallelujah, try Jesus, and He will help you. Hallelujah, subukan mo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, try me, and you will receive, hallelujah, you will receive, hallelujah, peace of mind. You will receive, hallelujah, happiness and joy for the power of the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, subukin niyo ako, I will open the windows of heaven for a blessing that there is no room enough to receive it. Try the Lord, hallelujah. Subukan mo ang Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo Panginoon, here I am, Lord, hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Here I am, Lord, hallelujah. Want to be connected to you, Lord, hallelujah. Ayasakala, Lord. Lumapit tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpalang ako. Sa kanilang paglapit sa iyo, Panginoon, Lord, the altar is open, hallelujah, to come before the grace of God. In the time of needs, God will help you, hallelujah, praise the Lord. Lalapit kami sa iyo po, Panginoon. Kami nauhaw, nagugutom. Ay, halapin mo po, Panginoon, Lord. Maraming tao na napahamak. Maraming tao na mamatay dahil sa mga COVID, dahil sa mga virus, sa mga coronavirus. Oh God, wala kasintasan
outside in you. There is no salvation without you, Lord. Oh, there is no safety without you, Lord. We need to stay connected to Him, and He will protect us from the calamity, from the earthquake, from the flood, from the virus, from the coronavirus. Oh God, salamat po, Panginoon, for your connection to us. Hallelujah. Yasaki, yasakala. Ayasakala, yasaki, yasakala, Lord. Tulungan mo bawat isa niyong malapit sa iyo, panulinisin mo sila. Hugasan mo sila na yung banal na dugo po, Panginoon Lord. Ay, sakala, sakya, sakala. Iya sakala, malaya, sakya, sakala. Ay, sakala, malaya, sakya, sakala, malaya. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Oh God, malaya ka po kumilos sa amin, Panginoon. Open your mouth and God will fill you. Hallelujah, the Holy Ghost. For God He is a sun and shield. Hallelujah. No good things will He withhold to them that walk uprightly upon Him. Hallelujah. Hindi pagkait ng Panginoon ng mga bagay na mabuti para po sa atin. Hallelujah. Siya ang atin. Hallelujah. Ang lawat ilaw, ang buhay natin. Hallelujah. Jesus, kiyaya sa kalawala. Purihin ka po, Panginoon. Purihin ka po, Panginoon Lord. Linisin mo sila, Panginoon. Puspusin mo sila. Na iyong Espiritu Santo po, Panginoon, cleanse their mind, their heart, their body, soul, and spirit. Hallelujah. Tell the Lord, Lord, here I am, Lord. Here am I, Lord. Here I am, Lord. Hallelujah. I want to be connected to you, Lord. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, hallelujah. Gamitin mo sa Panginoon sa iyong kapangyarihan in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sige. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah. Purihin ang Panginoon, hallelujah, sa Kanyang kabutihan. Praise God, hallelujah.